I will not resign. Why will I do that? It is not my nature to run away from problems. What good will that do? Yan po ang para sa akin warning ni President Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Ay bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong magpasalamat sa mga nagko-comment sa akin. Yung napapansin po yung ating halaman na background. May mga nagko-comment po na bukod sa mga topic ko, ang pinakaaabangan nila ay kung ano ang magiging background kong halaman. Secret po karamihan po dyan galing sa kapitbahay. Hinihiram ko po sa kanila para mapaganda naman po ang ating vlog dahil masyado pong plain ang ating background. So nilagyan ko po ng mga halaman. Again, maraming salamat po sa mga nagko-comment at napapansin ang ating mga plants. Okay, nagsalita po ang ating presidente at sinabi niyang, why will I resign? Dahil ayon po dito sa Philippine Star, President Marcos rejects calls for him to resign. Bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko, ang tinatakbuhan ko ang problema. Yan po ang sagot niya doon sa mga allies ni former President Rodrigo Duterte that have demanded President Marcos's resignation, saying any cabinet revamp will not solve the problems of the country. Hindi ba sinabi pa ni Vic Rodriguez na kahit na anong palit daw ng kanyang cabinet, walang mangyayari dahil ang problema daw ay siya mismo or si President Bongbong daw mismo ang problema. I beg to disagree. Ang problema po ay kayo. Dahil simulat sa poll, wala na kayong ginawa kundi ang manggulo. Bakit? Dahil mga ganid kayo sa kapangyarihan. Gusto nyong iupo si Sara Duterte. Hindi kayo makapaghintay ng 2028. Kung talagang nakadestino maging presidente si Sara Duterte, pahihintulutan po yan ng Diyos. Pero sa ginagawa ninyo na hindi kayo makapaghintay at gusto ninyong mang-agaw ng posisyon, baka hindi po mangyari yung gusto nyo. Baka mag-backfire yan kay Sara Duterte at hindi siya maging presidente sa 2028. Dahil para sa akin, itong sinabi ni PBBM ay isang babala, isang warning para sa mga kumakalaban sa kanya, para sa mga gustong mang-agaw, para sa mga nagiging problema ng bansa. Nung sinabi niya, wala sa ugali ko, ang tinatakbuhan ko ang problema. Sino po ba ang problema ngayon ng bansa? Hindi ba ito mga DDS na to? Yung mga hindi makapaghintay at sabik na makaupo si Sara Duterte. Bakit? Para mabalik ang kapangyarihan sa kanila. So, tulad nga ng sinabi ni President Bongbong Marcos sa interview niya with Katunying, kailangan na niyang maging mabagsik. Dahil hindi po talaga uubra ang kindness. Kung meron tayong kasabihan na kill them with kindness, hindi po uubra sa mga DDS yan. Kailangan talagang maging mabagsik na si President Bongbong Marcos. At kung tutuusin, sa mga huling kaganapan, hindi pa ba pagiging mabagsik yon? Nasa na ba si Kibuloy ngayon? Nasa na ba si Rodrigo Duterte? Sabi nila, pwede daw hadlangan ni PBBM na wag maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero di nga ba, para kay President Bongbong Marcos, wala ng jurisdiction ang ICC sa ating bansa. At sinabi niya, hindi siya makikialam. So yung ibinibintang ni Bato de la Rosa na nandito daw yung mga investigador ng ICC at pinipilit daw yung mga dating opisyalis ng PNP na pumirma sa isang affidavit implicating Bato de la Rosa and ex-President Rodrigo Duterte. Hindi ba nag-demand pa si Bato de la Rosa na kung gusto daw ni PBBM ng isang sincerong reconciliation, paalisin daw niya itong mga investigador na to. Di ba sabi na nga ni PBBM, hindi siya makikialam. So, yun ang ginagawa niya. Hindi niya mapipigil ang pumasok ang mga investigador dito. Lalo na kung sila ay mga taga-ICC. Pero, hindi siya nakikialam. Kaya, yung ginagawang pag-iimbestiga ng mga ICC at kumakalap sila ng mga witnesses at ebidensya, huwag mong isisi kay President Bongbong Marcos Bato. Hindi nga siya nangingialam tulad ng sinabi niya. Hindi siya makikialam. Yun naman pinabayaan niyang makuha ng Interpol si dating Pangulo, yun po wala siyang magagawa. Dahil miyembro tayo ng Interpol. At kailangan nating makipag-cooperate kapag may mga ganyan sitwasyon. Dahil kung tayo man ang mga ilangan ng serbisyo ng Interpol, kikilos din sila.
tulad po nitong nangyayari ngayon kay Harry Roque. Sabi po sa balita sa Inquirer, Interpol Red Notice for Harry Roque sought by CIDG. The Criminal Investigation and Detention Group or yung CIDG has requested the International Criminal Police Organization o yung Interpol to issue a red notice against former presidential spokesperson Harry Roque. CIDG Director Major General Nicolas Torre III confirmed this in a Viber message to Inquirer.net. Roque is seeking asylum in the Netherlands citing political persecution. A warrant for his arrest was issued last May 15 by the Angeles City Regional Trial Court Branch 118 for allegedly violating Republic Act 9208 or the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. So, maghintay-hintay na lang si Harry Roque. Ayan na po, kikilos na ang Interpol dahil hiniling po ng gobyerno natin through the Interpol na madakip si Harry Roque. Ngayon, kung hindi tayo nakikipagtulungan sa Interpol tulad ng pagdakip nila kay former president, hindi rin tayo makakahingi ng gantong mga request na tulungan tayo na mahuli ang mga pugante. Sana po maintindihan ito ng mga sigurado hindi naman nila maiintindihan dahil sarado po ang mga isip ng mga yan. So bahala sila sa buhay nila. Basta kay Harry Roque, maghintay-hintay ka na. Sa bagay, kung mag-grant ka ng asylum, pasalamat ka. Kung hindi, maghanda ka ng bumalik sa Pilipinas. Kaya nga itong si Harry Roque, patambay-tambay na lang with Senator Robin Padilla. Kasama nila yung cut-out ni dating Pangulo. O kung di ba naman mga mesayad to mga to. Meron nga naglagay ng caption dito Si Robin Padilla, nakulong. Si Digong, nakakulong. Si Harry Roque, makukulong. Ang tataba talaga ng utak ng mga Pilipino, no? Tungkol naman po sa lumabas na survey ng False Asia, kung saan 50% daw ng mga Pilipino ang ayaw sa impeachment ni VP Sara, na sinasabi ko sa inyo, ito ay mind conditioning ng False Asia. Dahil yan talaga ang gusto nilang mangyari. I-kondisyon ang isipan ng taong bayan na marami, na majority ng mga Pilipino ayaw sa impeachment ni VP Sara. So ngayon, nagbubunyi ang mga DDS. Pero bakit nung lumabas yung survey ng Okta Research at ng Tangeray na sinasabing si President Bongbong Marcos pa rin ang pinaka-trusted sa lahat ng government officials, tahimik ang mga DDS? Parehong buwan lang naman nilabas yan. Ngayon May, nilabas ng Pulse Asia yung kanilang survey. Ngayon May din nilabas ng Tangeray yung survey nila na sinuportahan pa nila yung survey ng Okta Research kung saan sinasabing si President Bongbong Marcos ang may pinakamataas na trust rating among our government officials. Bakit tahimik ang mga DDS doon? Ngayon naglabas ang Pulse Asia o yung False Asia ng ganyang survey nila. Aba, nagbunyi sila. Dumadaus-dus na daw ang rating ni President Bongbong Marcos. Para sabihin ko sa inyo, kahit na maging 1% lang ang maging rating ni President Bongbong Marcos, siya pa rin po ang presidente natin. And no amount of survey, kahit na yan ay false or true, ang makakapag-resign kay President Bongbong Marcos. So ito nga, ginagawa nila yung mind conditioning tulad nitong 50% daw ang nagdi-disagree sa impeachment ni Sara Duterte. Samantalang nung last episode ko, pinakita ko sa inyo na 84.8% or something to that number ng mga estudyante pa lang ang gustong maalis si Sara Duterte sa kanyang posisyon. At ayon naman sa SWS, 41% ang for at 35% ang against sa impeachment ni Sara Duterte. So itong Pulse Asia, halatang-halata po yan. Something is lurking behind this survey. Akala nila mapapaniwala nila ang majority ng taong bayan. Hindi po. At akala nila mawawalan ng loob ang ating prosecution team dahil gusto nilang ipakita na 50% ang ayaw sa impeachment. Sabi po sa GMA News, De Lima, unfazed by Pulse survey showing 50% disagree with VP Sara's impeachment. ML Party List Representative-elect and House Prosecutor Laila De Lima is unfazed by the unpopularity of Vice President Sara Duterte's impeachment as shown in the latest Pulse Asia survey, which showed
At least 50% disagreed with the move. Sabi ni De Lima, wala pong epekto yun. And ganun siguro ang nasa isipan ng mga iba pang member ng prosecution panel na hindi po kami magpapadala sa surveys ng ganyan. Kasi parang yung eleksyon din ito, di ba? Sa eleksyon may mga surveys. Pero I always believe na ang tunay na surveys, election day mismo. Nakita natin ito noong nakaraan na eleksyon lang na hindi talaga tumugma yung naging surveys. Dito sa usapin ng impeachment, kailangan lang makita, malaman ng mga tao during the presentation of evidence kung gaano kalakas yung mga ebidensya at siguro kung malakas talaga ang ebidensya, magbabago yung kaisipan ng ilan o karamihan doon sa mga surveys na yan. Yung totoong magiging public opinion rito is during the impeachment proceedings. As it goes along, habang pinipresent na lalo ng prosecution yung mga ebidensya. So, kahit na anong mind conditioning ang gawin ng Pulse Asia, isang survey ka lang naman na naglabas niyan. Paano yung nilabas ng Okta Research? Paano yung nilabas ng Tangeray? Na pagdating sa trust rating, pinakamataas ang rating ni President Bongbong Marcos. So, hindi nyo madadala ang taong bayan sa mga pa-survey ninyo. Dahil alam na po natin, tulad ng sinabi ni Laila de Lima, hindi naman po pulso ng buong bayan yung mga survey na yan. So tingnan na lang natin pag nag-umpisa na yung impeachment trial. At oo nga pala, meron po tayong nabasang balita. Na totoo bang si VP Sara Duterte lumipad patungong Qatar at bibisitahin si FPRRD sa Netherlands? At mag-i-stay yata sila doon hanggang June 3. June 2 po, mag-uumpisa na or babasahin yung mga charges against Sara Duterte. At okay lang, kasi hindi naman kailangan yung presensya ni Sara Duterte sa June 2. Kaya lang, nabalitaan nyo ba yung baha sa Davao? Ay ito na naman daw si Sara Duterte. Kung kailan kailangan siya ng kanyang mga constituents o ng mga taga Davao, saka aalis. Tandaan nyo yung kasagsagan ng bagyong Karina ba yun? Kung saan umalis si VP Sara at umattend ng concert ni Taylor Swift. Ngayon, ganun na naman. May baha sa Davao. O hindi, nagkataon lang yun. Nagkataon na may baha sa Davao at kailangan na mga ibang bansa. So, bayaan na lang po natin sila. Kailangan talaga nilang kumilos Kasi hindi po nila talaga mapapabagsak si President Bongbong Marcos. Dahil ayon po kay Yayam Dizon, tama at tumama si President Bongbong Marcos sa sagot niya. Bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ko ang problema. Yan ang tunay na leader. Matatag, may paninindigan at hindi basta sumusuko sa hamon. Lalo na kung ang hamon ay itong mga problema ng bansa, itong kampo ni Sara Duterte. So para sa akin, ito ay isang babala galing kay President Bongbong Marcos na hindi niya ugali ang tinatakbuhan ang problema. Sabi pa ni Yayam Dizon, yung panawagan ng mga kalaban niya sa politika na mag-resign siya, halatang politika lang at walang maitutulong sa bansa. Sa halip na makabuti, baka lalo pang magdulot ng kaguluhan at instability. Paano uusad ang Pilipinas kung puro power struggle ang inuuna? At yan ang ginagawa ng kabilang kampo, power struggle. Dahil gusto nilang maibalik ang kapangyarihan sa kanila. Sabi pa ni Yayam Dizon, sa kabila ng mga isyu, patuloy ang trabaho ni Pangulong Marcos. Nakikipag-ugnayan sa ibang bansa, naglulunsad ng mga economic programs at tinutulungan ang mga sektor na matagal nang napabayaan. Hindi ito panahon para patalsikin ang leader. Ang kailangan natin ay pagkakaisa at direksyon. Ang tunay na leader hindi tumatakbo sa problema. Harapin, solusyonan at ituloy ang laban. At yan ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. So, sa nakikita ko, daw itong mga kalaban na to. Dahil kahit na mabait po ang ating presidente, nakatago po ang mga pangil niyan. At hindi nyo namamalayan, binanatan na pala kayo ni President Bongbong Marcos. At doon sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinagre-resign si Bongbong Marcos, bakit kaya hindi nyo alugin yung mga utak nyo?
para makita nyo kung sino ba talaga ang dapat mag-resign. Kayo po, ano sa tingin ninyo? Sino ba ang dapat mag-resign? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.